Magandang kaliwanagan mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, Spiritual Dr. Hero. Magandang kaliwanagan mga kapatid, akin pong ituturan po sa inyo mga kapatid kung paano ang tamang pagdasal sa ating Ama sa Langit. Bago po ang lahat mga kapatid, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell button para updated ka sa aking mga videos. Ito pong binabasa ko po ay ang aklat ng isa sa buhay na ipinababa ng ating Ama sa Langit. Maraming salamat po. Akin din pong isusunod ang mensahe po ni Anghel Noe, Eva at Adan. Pumanaog din po si Anghel Noe noong April 18, 2020. Mula sa simula, mga paslit, kayo'y mga kinig. Alam nyo ba na nooy ang unang inilikha ng ating Ama na nasa langit ay ang kanyang mga banal na anghel? At kanya rin inilikha ang langit, lupa, mundo, daigdig. Ang mga mundo, lalo na ang mundo na inyong ginagalawan. At nang ito'y kanya nang inilikha, ay kanya ring inilikha ang halaman, ang mga hayop na nabubuhay at ang tubig. At ang tubig ay nagmula sa luha ng ating Amang nasa langit. At kanya rin inilikha ang isang mortal. Ang kauna-unahang mortal na kanyang inilikha ay si Delaya. Ngunit ang inyong paniniwala ay si Adan at Eva, ang unang inilikha. Yan ay mali. Nang mawala na si Delaya, 10 taon nang lumipas at lumikha ulit ng ating Ama sa kalangitan, at yaon ay si Eva at Adan. Ang inyong paniniwala ay si Adan ang unang inilikha, mali. Si Eva ang siyang unang inilikha kaysa kay Adan na ating Amang nasa langit na mortal. At nasilayan ng ating Ama sa langit na si Eva ay walang makausap at walang makitang kahawig, kaya't doon na rin niya inilikha si Adan. Ang sabi ng ating Amang liwanag sa kalangitan kay Eva ay kainin ang lahat ng bunga ng mga puno na kanyang inilikha, wag lamang ang isang puno na naroroon sa gitna ng gubat na yaon. Ngunit hindi niya akalain ng unang inilikha na si Eva ang siyang mangungunang gagawa at lalabag sa utos ng ating Amang liwanag sa kalangitan. Ngunit unang lumapit si Eva sa punong yaon. At ang utos ng ating Amang liwanag sa kalangitan ay kanyang sinuway. Siya'y unang tinukso. Siya'y unang tinukso ng ahas. Ang sabi ng ahas sa kanya, kung ang bunga ng punong ito ay iyong kakainin, ika'y magiging makapangyarihan sa lahat at mas mataas pa sa iyong Ama na lumikha sa iyo. Ang ahas na yaon ay maliit ngunit mataba, at si Eva ay nais magmataas, nais magkaroon ng kapangyarihan, at kanyang pinitas ang bunga. At ito'y dumilim at kumidlat ng napakalakas. At narinig ni Eva ang isang napakalakas na tinig, at ang sabi, hindi ko akalain, aking anak, na ang utos ko'y iyong susuwayin. Ikaw na aking anak, ikaw na aking unang inilikha na mortal kaysa kay Adan, ngunit ikaw pa ang siyang mangunguna na susuway sa aking utos. At nang matapos ng pakinggan ni Eva ang napakalakas na tinig na yaon, si Eva ay natakot, lumuha at humingi ng tawad, ngunit para saan pa, ito'y nagawa na. Hindi ba't ang inyong paniniwala ay nang si Eva ay kumagat ay pati rin si Adan ay siyang kumagat? Si Adan ay hindi kumagat, kapatid. Hindi kumain kahit kaunti, siya nadamay lamang sapagkat tinukso ni Eva si Adan na siya'y sumama sa kanya, nang sabi ni Eva kay Adan, ikaw ay sumama sa akin, sumama ka. Ngunit si Adan ay natukso, siya'y sumama. At sumama rin kay Eva sapagkat si Eva noon ay pinalalayas
at pinaalis ng mga anghel sa lupa na yaon. Ngunit hindi kayang umalis ni Eva ng mag-isa, kaya't kanyang tinukso si Adan. Si Adan na sumama kay Eva at si Adan ay sumama kay Eva. Kaya't silang dalawa ang naparusahan at nang mawala na si Eva at Adan. Makalipas ang 30 taon bilang ang ating amang nasa langit ay lumikhang muli at lumikha ulit ng mas maraming mortal at ang bilang ng kanyang inilikhang mortal ay sa bilang ng 125 at ito'y dumami ng dumami at nang dumami ang mga mortal. May mga mortal na mabubuti ang kalooban, ngunit isang mortal lamang, dumating si Satanas, ang maling kaisipan, at gumawa ng hindi mabuti at inutusan ng isang mortal na yaon at tinukso rin gaya ng ginawa noon kay Eva. At tinukso rin ang iba't ibang kasamahan paumanhin, kaya't hanggang sa lahat ay pinagharian na ng maiitim. May itim ang mga mortal na mga pumapatay, mga maibigin sa salapi, at sa mga bagay na ginagawa na hindi mabuti. Ang lahat ng tao'y naging makasalanan, at ang may mabubuting gawa na mga mortal ay kanilang pinapatay. At ang mga katawan ng bangkay, ang lahat ng taong may mabubuting kalooban. Ang lahat ng mabuti ay ito'y inuhulog lamang sa malaking butas, at inipon ang lahat ng bangkay doon. Kaya't ang puso at kaisipan ng mortal na yaon ay nilukuban ng maiitim na lumbay. Lubhang na lumbay ang ating amang nasa langit. Kaya't siya'y gumawa ng paraan muli at inutusan ng ating amang nasa langit ang mahal na anghel Arkanghel Gabriel at mahal na Arkanghel Samuel. Mayroon isang dalaga berhen na si Maria na siyang nilapitan ng anghel Arkanghel Gabriel at Arkanghel Samuel ang siyang lumapit ng mga anghel kay Berhen Maria. Yun po ang mensahe na mahal nating Anghel Noe. Magandang kaliwanagan mga kapatid, akin pong ituturan kung paano po ang tamang pagdasal ng may sa langit po upang sa gayon marinig po ng ating Ama sa Langit ang ating mga dasal. Ilahad po natin ang dalawa pong nating mga palad. Bakit po nakalahad ang ating mga palad? Sapagkat ang biyaya ay ating masasalo mga kapatid. Kung ito po ay nakatikom, bakit po natin hindi masasalo? Hindi po natin masasalo ang mga biyaya na siyang pinagkaloob po sa atin. Tumingala po tayo sa kalangitan, pumikit po tayo at ibigkas po natin ito sa puso, isa sa isip at puso natin ito mga kapatid, sapagkat ito po ang katotohanan. Marireceive po ninyo ang banal na presensya mga kapatid. Ibigkas nyo po ito sa inyong mga bibig. Magandang kaliwanagan po. Kasi po ang magandang kaliwanagan po mga kapatid ay yun po yung ang pagtawag sa ating mga banal na anghel sa kalangitan. Kasi po sa kalangitan ay liwanag po doon, na wala po siyang dilim mga kapatid. So magandang kaliwanagan po. Amang liwanag sa kalangitan, Amang Jesus sa kalangitan, at sa lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan. Tapos sabihin nyo na po yung nais ninyo, magpatawad po kayo, kahilingan, lahat na po. Tapos sa dulo po mga kapatid, magandang kaliwanagan po, amang liwanag sa kalangitan, Amang Jesus sa kalangitan, at sa lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan, magandang kaliwanagan po at maraming salamat po. Ilalagay nyo po sa puso po ninyo para ma-receive po ninyo, maramdaman nyo po ninyo ang mga banal na presensya. Bakit po ito ginagawa? Kasi po ito po yung tamang pagtawag sa ating Ama sa Langit. Huwag po tayong tatawag ng Diyos ng walang sa langit o Panginoon ng walang sa langit. Kasi po may nag-aasam-asam po sa baba, may nag-Diyos-Diyosan din po sa baba, at nagpapapanginoonin din po sa baba. Which is, hindi po yun tama mga kapatid. Mga kapatid, nawa po tumanim ito sa ating puso't kaisipan ang tamang pagtawag ng ating Amang nasa langit. Maraming salamat po at nawa po sumubaybay lamang po kayo sa aking journey at nawa nandyan po kayo lagi para sa akin.